Hi guys! Ayan, para ako si Nora Honor, di ba? Dahil ko kasing pimples. Ayan guys, seryosong usapan. Kasi ito, yung tanong sa group of sari-sari store owners, yung group ko, sumali na kayo doon kung hindi pa kayo kasali sa group na yun. Yung lagi nilang tanong, ano nga ba yung dapat gawin kapag hindi na mabili yung isang paninda? So bago yan, hello po, ako po si Lizelle Domdom, ang yung tindera from Batangas. Para sa ganito, para sa mga paninda na hindi na mabibili or mabagal mabili or mabenta. Nandito kasi yung ilang mga factors bakit nangyayari yon at yung mga suggestion para maiwasan at mga dapat gawin. So number 1, tingnan mo yung presyo mo, siguraduhin makatuwiran yung presyo mo syempre nung mga paninda mo. Ikumpara mo sa ibang sari-sari store sa lugar ninyo kasi ang mga mamimili ay magaling magkumpara at maghanap kung saan yung mura. Kaya kung mahal yung tinda mo, hindi talaga yung mabibili. Kaya dapat ang presyo mo ay tama para lang sa kumita ka at hindi ka rin malugi. Number 2 na suggestion ko, ayan, i-rotate mo yung stocks mo. Ilipat mo yung mabagal mabili sa likod ng estante at ilabas mo yung mga bagong paninda para mabigyan ng pagkakataon yung mga luma o yung mga hindi nabibili para ma-display doon sa harapan. So kasi 'di ba, may first in first out tayo. So make sure na yung mga luma mong paninda ilagay mo sa harapan para makita rin ng customer at makita mo rin at aware ka rin na may mga paninda kang ganun na hindi na siya mabili. So kailangan nakamonitor tayo sa mga paninda natin. Mag-invest dun sa mga maayos na patungan para mas kaakit-akit yung mga paninda mo sa pagkaka-display. Yung tipong hindi naman bibili si Suki pero mapapabili siya kasi nakita niya yung display mo. Number 3, kailangan marunong ka rin mag-promote ng mga paninda mo. Maglagay ng mga promo o discounts para sa mga mabagal mabili para mabenta yung mga to. Ibig sabihin, ay pwede mong presyuhan ng balik-puhunan yung mga paninda mo para hindi ka naman madlugi. I-display mo sa harap ng tindahan, lagyan mo ng malaking presyo na kahit sa malayo ay makikita para malaman nila. So tingnan mo rin yung expiration, pang-4, siguraduhin hindi malapit mag-expire yung mga paninda mo. Kung malapit na, so maglagay ka nga ulit ng promo. So pinaka magandang technique yun. Kaya 'di ba, yung mga malalaking supermarket ganun yung ginagawa. Nagpo-promo sila. Wala namang exemption sa pagpo-promo. Pwede rin tayong maglagay ng promo sa mga tindahan natin. Kung yun ang paraan para hindi tayo malugi. So number 5, tingnan mo kung anong mga produkto na madalas binibili ng mga customer mo at mag-focus sa mga yon. So damihan mo yung mga stocks ng fast moving products at iwasan ng bumili ng mga items na na-stock lang yung puhunan mo. So syempre lahat tayo nag-umpisa sa pagsasari-sari store. Minsan nagkakamali tayo sa pagpili ng mga paninda natin, lalo na kung malaki yung puhunan natin. Minsan nadadamihan natin yung items kahit hindi natin alam kung magiging mabenta ba yun. For example, para di magkamali sa pamimili. Pag may puhunan kang 30,000 sa yung tindahan, yung panimulang puhunan, wag mo lahat ibili yun ng paninda mo. Yung 20,000, yun lang ay pamili mo na mga unang mga paninda mo sa sari-sari store mo. Yung iba ibili mo ng patungan, tapos yung iba itago mo para sa produkto na hinahanap ng mamimili mo na wala ka pa sa tindahan mo. Ibig sabihin yung mga hindi mo pa nabili, tapos hinanap ng customer, meron kang budget pa para doon na itinago para maibili mo yun. Para sa susunod pag binili nila ay meron ka na. Kasi nga 'di ba, pag nag-start tayo, hindi pa natin alam yung mga gusto ng ating mga customer. Mangangapa pa tayo kung ano yung mga products or brand na talagang bibilhin nila. So sa umpisa, mas maganda pa konti-konti lang yung inyong mga produkto para kung hindi man siya mabili at hindi yun yung bet ng gusto ng customer mo, ay hindi ka masyadong malulugi at pwede mo siyang makonsume. Papakiramdaman mo kung ano yung mga fast moving. Sa banda-banda diyan, pag tumagal na yung tindahan mo, saka mo dagdagan na maraming stocks yung fast moving na yun. At least may pandagdag ka kasi may natago kang puhunan. Yun yung pandagdag mo kung may hinanap si customer sa'yo. So syempre wag ka maniniwala pag laging hinahanap ni customer. Pag may naghanap sa'yo ng 3 hanggang 4 na customer, saka mo bilhin yung items. Kasi pag isa lang yung naghanap, tapos bumili ka na nung item na yun, tapos yung isa na yun hindi naman pala talaga bibilihin, naghanap lang, trip niya lang maghanap, so ma-stock yung paninda mo. So mas maganda kung may naghanap ng 2, 3, 4 na mamimili. At least kung di man bumili yung isa, may bibili pang isa, tapos may bibili pang isa, hindi ma-stock yung produkto mo. Ano po? So number 6, kung ang mga paninda mo ay nasa malalaking packaging, ito lagi ko itong sinishare sa inyo. Pwede mong subukan na i-repack ito para mas madaling mabenta. Wait lang, may asa. And marami na akong vlogs tungkol sa pagre-repack. Talagang yan yung kinakarir ko kasi malaki talaga yung kita dyan at mas mabilis mabenta yung mga produkto ko. Ito naman ay hindi repack din yung ibang paninda ko, pero tingi din. For example, yung bihon ko na kalahating kilo, yung Super Q, di ba? 4 na layer yun sa loob, kalahating kilo yun. So nagbebenta ako ng paisa-isang layer, binubuksan ko yung plastic noon. Nagbebenta ako isa-isang layer. So 12 pesos yung benta ko ng isang layer, pero pag isang pack ay 44. So mas mahal siya ng piso doon sa mas tumubo pa ako ng 4 na piso pag nire-retail ko siya, pag tinitingi-tingi ko yung bihon. Ngayon, ito naman mga kasari, kung ang dahilan
ng pagkahina ng pagbenta mo ay yung competitor. Ayan, ano kaya? Ito yung mga suggestion ko sa inyo. Number 1, alamin yung mga strength or kalakasan at weaknesses ng competitor nyo. Kahit sa mga supermarkets, may mga sarili silang strategy. Syempre, tumitingin pa rin sila doon sa ibang supermarket, sa ibang establishments kung ano yung papatok or in demand or ano yun, kung ano yung season, kung ano yung trending, di ba? So, importante pa rin na tumingin-tingin tayo sa mga competitor natin. Hindi naman sa ibig sabihin ay gagayanin natin sila. So, tignan mo kung ano yung mga produkto na binibenta ng competitor mo. Alamin mo kung ano yung wala sa kanila. Yun ang ibig sabihin ko. At yun ang ilagay mo sa tindahan mo. Huwag yung iba, hinahanap nila kung sino yung supplier nung kalaban nila. Doon sila mamimili din. Pero, ang suggestion ko, minsan, okay yun na doon ka mamili. Kung wala kang kakayanan na maghanap pa ng mas magandang supplier. Ayun, manggaya ka na lang ng supplier ng iba. Pero, kung magaling ka maghanap, ayan, huwag ka mamili kung saan sila namimili para magkaiba kayo ng paninda at magkaiba din kayo ng presyo. Hanap ka ng murang supplier para mura lang din yung magiging presyo mo sa paninda mo. Kung ang weakness nila ay hindi sila techie or mahilig mag-explore sa cellphone na katulad mo, pagkakataon mo na yon. Pwede kang mamili sa mga online bilihan, sa grocery, sa tindahan tapat, sa Shopee at Lazada. Piliin mo lang sa mga yan yung mga pinakamurang items at doon ka mamili. Kasi sa ganyan, sa online bilihan, free delivery na, mababawasan yung expenses mo, mababawasan yung idadagdag mong patubo sa mga paninda mo. So, ang tendency, bababa yung paninda mo. So, yun yung maganda. Tapos, sa mga Shopee at Lazada, kung magaling ka kutingting dyan sa Shopee at Lazada, malaki ang magiging discount mo pag diyan ka namili. Lagi ako namimili sa Shopee at Lazada. So, sa Lazada, magko-collect ka doon ng voucher, maglalaro ka doon ng mga games para makakuha ka ng mga coins. So, yung coins, ang 100 nun, equivalent sa piso. Kung may 7,000 kang nakuwang coins sa Lazada, equivalent na yun sa 700 na pwede mong i-discount sa mga pinamili mo sa Lazada. Pero, syempre, depende yun sa item doon. So, maghahanap ka doon ng item na mapapamura ka. Konting tiyaga lang din. Pero, ang target kasi natin ay makahanap tayo ng mas murang supplier sa kakaibang paninda. Mas maganda yun yung mga paninda nga sa Lazada lang at sa Shopee lang mabibili at wala dito sa lugar nyo. Katulad namin sa Batangas, malayo kami sa bayan, so limitado lang yung nabibili ng produkto dito. So malaking advantage kung nakaka-order ako sa mga online bilihan. Katulad ng grocery, nationwide kasi yan. So yung ibang produkto nila, wala dito sa bayan. Kasi iba naman yung supplier ni grocery at ang mga supplier ng mga paninda dito sa bayan. So yung mga paninda dito sa bayan ay iisa yung mga supplier nila, yung mga grocery store dito. Kaya yung mga paninda nila pare-parehas na din. Maganda pa, kumpletuhin mo yung mga paninda mo, kasari. Kasi alam mo, pag kumpleto yan, sa'yo lagi mamimili yung mga tao. Tapos yung mga items na hindi nabibili ay nadadamay na rin sa pagbili. Tapos, mag-focus ka sa pagiging unique or dahilan kung bakit pipiliin ka ng customer mo o yung produkto o yung serbisyo mo. Bakit ikaw yung pipiliin. Doon ka mag-focus sa isipin mo bakit ikaw yung pipiliin kaysa sa iba. Ito naman ay ang benefits o advantage na inaalok ng tindahan mo sa mga customer mo na hindi makikita sa ibang tindahan. Kaya ka pinipili. Para hindi daan-daanan yung paninda mo at nagiging dahilan kaya hindi nabibili ang yung paninda, ito yung dapat na meron ka. So, dapat mas mabuting serbisyo. Magbigay ng magandang trato sa mga customer mo tulad ng pagtulong sa pagpili ng produkto o pagbibigay ng advice kung ano ba yung maganda na ibilihin nila para sa kanila. Kailangan alam natin yung bawat produkto nating ibinebenta dito sa mga sari-sari store natin. Kung magluluto sila ng isang ulam, isuggest nyo na ito, kailangan mo to. So ito maganda sa'yo. So itong sabon na ito mas mabango. So dapat alam natin yung mga produkto natin. Tapos talagang alam natin at hindi magsisisi si customer na naniwala sila sa iyo. Isa pa, dapat mas malawak at iba't ibang klase ang produkto na hindi nakikita sa ibang tindahan. For example, dito sa amin mga kasari, parang one-stop shop na yung ginawa ko dito sa amin kasi meron na akong school supplies, may load, may mga skincare na rin ako dito, may bigas, tapos may lamination, may printing. Sa isang puntahan nila, marami na silang ma-avail dito. So, meron na rin akong print ng ID picture. Marami akong sakop na serbisyo dito. So, ang kagandahan yan, kung marami akong sakop na serbisyo, may GCash, cash in, cash out ako. Pag nagpa-cash in sila at nakikita nila yung magandang display ko, napapabilibit din sila. So, dagdag benta din yun sa sari-sari store ko. Kaya mas maganda nga kung kaya naman na all-in-one, one-stop shop
ang iyong tindahan, yun ang gawin mo para mas marami kang benta. So ito yung napaka-importante, freshness ng produkto. Siguraduhin bago at fresh yung mga produkto mo para maganda yung impression ng customer sa tindahan mo. Kasi tatataka sa isip nila pag nakapagbenta ka ng expired, kalawangin yung lata, singaw, makunat, kaya dapat alert ka lagi. So ito yung problema ko ngayon. Ayoko masira sa mga customer ko. Meron ako dito mga langgam na hindi ko maiwasan kasi syempre langgam. So ang ginagawa ko, nauubos na lang yung oras ko kahahanap sa pader kung saan sila naglalakad at pupuntang produkto. Tutuntunin ko kung saan silang produkto kasi iniingatan ko yung mga products ko na pasukin ng langgam katulad ng pansit canton, asukal, saka yung mga biskwit. Yung mga biskwit, pag bumibili yung mga customer ko, nagiging honest ako, nasabi ko sa kanila, kung may makain kayong makunat, ibalik nyo sa akin, papalitan ko. Kasi, in-explain ko sa kanila, may alaga kasi ang mga langgam dito. So, at least alam nila na okay lang sa akin na ibalik nila at hindi sila mahiya. Yung iba, nahiya silang ibalik, pero hindi na rin sila bibili sa'yo ng biskwit. So, ako, hindi ko kasi alam kung alin sa mga biskwit ko, yung napasok na ng langgam, nabutas. So, pinapaalalahanan ko na lang yung customer ko para mas maganda pa rin ang serbisyo ko. Sinasabi ko sa kanila pwedeng ibalik. Before ako magbenta ng mga produkto, sinisigurado ko na walang kalawang katulad nito mga kasari para maiwasan ko yung aking gatas na kalawangin at pangit siya tignan, di ba? Sino namang customer yung bibili sa iyo ng produkto kung product ay may kalawang, syempre pangit 'yun, di ba? So iniingatan ko yung mga products ko, yung mga madaling kalawangin na kahit ilang araw or ilang weeks pa lang dyan sa patungan mo ay kinakalawang na. So gawa natin ng paraan. Yung mga karayom ko nilalagyan ko nung yung nakikita sa mga sapatos na anti-moist para hindi siya kalawangin, para pag nagbenta ako wala kahit konting kalawang. Yung langgam, bumili ako ng chalk, na-share ko na rin yung 62 pesos, pero hindi naman lahat ay matutuntun mo kung saan sila dadaan at susulatan mo ng chalk. So, hindi ka naman pwede mag-spray kasi minsan may mga pagkain. Bago ko ibenta, pag alam kong matagal na siya sa sabitan or sa display, check ko muna yung expiration. Makasari magbigay ng convenience sa mga customer tulad ng pag-deliver ng mga products o pag-accept ng online payment. Ito, meron akong QR galing kay grocery kung saan dito sa puukan namin, ako lang yung nagtatanggap ng online payment. Scan QR yon. Kahit wala silang dalang cash at may laman naman yung GCash nila, pwede silang mamili dito, walang charge. Kung ano lang yung total amount na babayaran nila sa produktong nabili nila, yun lang yung ibabayad nila sa QR. So, yung iba, tuwang-tuwa kasi walang ibang tindahan na tumatanggap ng online payment kahit GCash transfer. So, mas madali. So, dagdag points mo na yun kung meron kang ganun, tumatanggap ka ng online payment. Pero yung pag-deliver ng mga products, hindi ko kaya yun. So, siguro yung malakihan ng pamilihan yun, yung madamihan ng namimili sa kanila, pwede ka mag-offer ng ganun na free delivery. Ibig sabihin din ng convenience, mas madali makakapamili yung mga suki mo kasi open or nakakapasok sila sa tindahan. Diba? May mga sari-sari store na gano'n na nakakapasok or nakakapamili sila ng mga gusto nilang bilhin sa sari-sari store. Yun ay kung marami kang bantay sa sari-sari store mo. Maganda yun. Pero kung nag-iisa ka tapos may gawaing bahay ka pa sa loob ng bahay, hindi advisable yun. Mas maganda yun, mas malaki yung magiging benta mo. Mas kahit hindi nila gustong bilhin or hindi nila kailangan bilhin, ay mapapabili sila kasi nakikita nila yung item sa display mo. Isipin mo sa mga yan kung ano yung kaya at gusto mong ibigay sa mga customer mo. Alamin mo kasari kung ano yung nagpapaiba sa tindahan mo doon sa competitor mo. Tulad ng mas mabuting serbisyo, mas murang presyo, or mas malawak na variety ng produkto. So, pwede mo yung ilagay lahat yan sa tindahan mo. Kung may mga produkto sa sari-sari store na hindi talaga nabibili ng customer, narito yung ilan sa mga suggestion ko.